DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang impostor ay isang taong nanlilinlang ng kapwa sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang ibang tao, nanlilinlang upang makinabang. May karma kayang naghihintay sa isang impostor. Yan ang ating alamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Matapos kong takpan ng CCTV camera sa parking area na ito sa basement ng building, magkukubli na ako. At aabangan ko ng taong ipinatatrabaho sa akin. Ayun, lumabas na sa elevator ang inaabangan ko. Ay, bago siya makaalis, ipapalo kong puluhan ng baril sa kanyang ulo. Oh! Bagsak ka. Ngayon, ipapasok na kita sa iyong sasakyan. At kukumpletuhin ko na ang ipinatatrabaho sa akin. Kukumpletuhin ko na ang trabaho ko bilang isang hard killer. Hello? Ano, Pingas? Okay na? Okay na, boss. Nagawa mo ba lahat ng inuutos ko sa'yo? Oo. Matapos kong patahimikin ang taong ipinatrabaho mo sa akin, sinilid ko siya sa drama at sinimentohan bago ko inuhulog sa dagat. Good. Planchado na ang trabaho ko bago ko tumawag sa'yo. Yan naman ang inaasahan ko. Kaya nga kita pinagtanong at kinuha ko ang serbisyo mo. Paano yung usapan natin? Walang problema doon. Ang balanse mo sa trabaho ko. Ipadadala ko agad sa'yo. At bukod sa balanse ko, bibigyan pa kita ng bonus. Yun. Dahil malinis at pulido ang trabaho mo. Basta ha, hindi sisingaw ang pinatrabaho ko sa'yo. Walang ibang makakaalam nun. Okay? Okay, boss. Okay. Sige na, Pingas. Hintayin mo na lang yung papadala ko sa'yo. Sige, bye. Anong pinatatrabaho mo sa iyong kausap sa cellphone, Alice? Ay, wala yun pa. Yan ang sabi mo. Wala yun. Pero kabisado kita. Kaya nga kahit anak kita, mahirap sa akin na maniwalang walang anuman ang narinig kong pinatrabaho mo na ayaw mong malaman ng iba. Tsaka na ho tayo mag-usap. Kilalang kilala kita mula nung bata ka. Handa mong gawin ang lahat kahit mali at masama. Basta makakuha mo lang ang gusto mo. 40 anyos ka na. Hindi ka pa rin nagbabago. May importante lang akong aasikasuhin sa labas, ha? Iwan ko naman na kayo dyan. Huwag mo akong talikuran, kinakausap pa kita. Hindi ko mo nakipisan ako sa inyo ng asawa mo mula nang ako'y mabiyudo. At palamunin lang ako sa bahay na ito, babaliwalain mo na akong magulang mo. Alice,
Alice! Daniel, Bakit kanina pang pagdating ko rito sa park, malungkot ka na, Sally? Ano bang mahalagang bagay na gusto mong pag-usapan natin? Kaya tinawagan mo ko para magkita tayo rito. ito na ang huli natin pagkikita. Ha? Gusto kong mag-break na tayo. Maglimutan na tayo. Bakit, Sally? Ano dahilan? Ano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sally! Sally, sandali lang. Bitiwan mo braso ko, Daniel. Ano Hindi ba? kita bibitiwan hanggat hindi tayo nagkakaliwanagan. Malinaw ang gusto kong mangyari. Malabo sa akin. Gusto kong tapusin na natin ang lahat. Sa mahigit 1 taon na natin, may nagawa ba akong kasalanan o pagkukulang sa'yo? Meron ba? Wala. Ay, bakit gusto mong mag-beg na tayo? Basta, bitiwan mo na ako. Sally, hindi ako papayag sa gusto mo. Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na sa atin ang lahat. Sally, sandali lang. Sally! Alice, magtapat ka sa akin. Ano ba naman kayo, Papa? Mula nung umalis ako kanina hanggang sa makauwi na ako dito sa bahay, hindi pa rin mabura sa isip niyo yung masamang hinala sa akin. Hindi ako maghihinala ng hindi maganda sa iyo kung hindi ko kabisado ugali mo. Oo na, hindi na maganda. Masama na ugali ko kung masama. Ako ang tao na kahit mali at masama, gagawin lahat, makuha lang ang gusto. Huwag kang magalit. Kasi nakakairita kayo. Nasusustentuhan ko naman kayo sa bisyo yung sabong. Hindi pa kayo makontento? Kinukulit niyo pa ako? Gusto ko lang malaman na maling ginagawa mo para mapayuhan kita ng tama. Para walang mangyari sa iyong masama. Ano man ang gawin kong mali, alam ko kung paano kayong lulusutan. Hindi naman ako gagawa ng isang bagay na ikapapahama ko. Iyan ang isa pang hindi maganda sa iyo. Ayaw na ayaw mong pinupuna ang mali mo. Talagang ayoko kung pinakikialaman ako sa anumang gawin ko. Kaya madalas kayo magkaroon ng asawa mo ng hindi pagkakaunawaan. Ano man ho ang gawin ko, huwag niyong pakialaman pa. Alice, At huwag niyo akong kontrahin kung ayaw niyong tayong mag-away. Daniel, hindi kami nag-aaway ng itay mo. Bakit ko kaya gabi na? Wala pa siya rito sa bahay, Nay. Hindi ko alam. Paano ko malalaman? Hindi ko na makontak ang kanya cellphone. Hindi niya sinasagot yung mga tawag at text ko sa kanya. Baka nag-out of town ho yung amo niya. May mga araw talaga na hindi nakakauwi ang itay mo mula na maging family driver siya. Pero kapag hindi naman siya makakauwi, pinapaalam muna niya sa akin. Daniel, ibang kutob ko. Ang ikinababahala ko. Inay, Daniel, baka may masamang nangyari na sa itay mo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Maging si Daniel ay nabahala sa hindi pag-uwi ng kanyang ama. Tinagdaman ni Alice kay Romy na wala silang dapat ikabahala at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa magbabalita.
tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Romy, nangyari na ang lahat ng dapat mangyari. At ang lahat, umaayon sa mga plano natin. Hindi mo pa rin maiaalis sa akin na hindi mabahala, Alice. Ano pa ba ang ikababahala mo? Wala namang naging problema sa mga pinatrabaho natin sa ibang tao. Ang mga trabaho dito sa opisina. O, naituro ko na sa'yo ang mga pasikot-sikot sa ating negosyo. Baka sumablay ako eh. Hindi mangyayari yan. Dahil sa lahat ng oras, nasa likod mo ako. Madalas kitang sasamahan dito sa opisina. At madalas pa tayong nagkakasama dahil isang bahay ang inuuwian natin. Paano kung hindi mangyari ang inaasahan mo sa akin? Huwag mong isipin yan. Magtiwala ka sa sarili mo. At hindi ka sasablay. Basta, sundin mo lahat ng sinasabi ko. Ay, sana nga walang sumablay sa mga plano mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Malaki ang tiwala ko sa'yo. Oh, dapat lang. Kaya nga sunod-sunuran ako sa'yo. Ay, nako, Romy. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Inuulit-ulit ko yung pangalan mo para itanim dyan sa utak mo na ikaw yung asawa kong matalino. Kaya gamitin mo ang isip mo. Magpakatalino ka. At sinisiguro ko sa'yo, lahat ng ginawa at gagawin pa natin, makikinabang tayong pareho. Alice. At sisiguruhin ko, walang magiging aberya sa lahat ng mga plano natin. Wala! Bakit mo ko tintukan ng baril? Pasensya na, Pingas. Kilala mo ko, pero hindi kita kilala. Hindi rin kita kilala. Wala akong atraso sa'yo. May nagbayad sa akin para patahimikin ka. Ha? Sinong... Hindi na mahalagang makilala mo ang amo ko. Ang importante, lumabas ako rito sa bahay mo nang tapos ang trabaho ko. Kaya bago ka pa makaporma, hayop ka, bambulog din inuupo ako. na kita! Sino ang nagpapatay sa hired killer na si Pingas? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Susan Lopez. Special Sound Effects, Jenny Butiak. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanogan. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo inyong kaibigan, June Martin de Caspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dula. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan?
Isang lalaki ang matapos patayin ng hired killer na si Pingas ay isinilid sa drum, sinementuhan at inihulog sa dagat. Kasabay yun, hindi na nakauwi sa pamilya ang family driver na si Doming, kaya labis na nabahala ang kanyang asawang si Nelia at anak na si Daniel. Ang binatang hindi malaman kung bakit nakipagkasira sa kanya ang nobyang si Sally. Kasunod yun, may bumatay sa hired killer na si Pingas. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kununan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Romy! Okay na. Anong okay na, Alice? Na lagi tayo magkasama? Sa opisina hanggang dito sa bahay? Hindi yon. Bago ka pumasok dito sa kwarto, may tumawag sa akin. Sino? Isang taong pinapagtrabaho ko. Para siguradong walang maging aberya sa lahat ng mga plano natin. Si Pingas? Siya ang pinatrabaho ko. Tahimik na siya. At hindi na kailanman pwedeng magbulgar sa lahat ng ating baho. Pulidong magtrabaho si Pingas. Oo. Mahusay siyang hired killer. Kung ganun, bakit mo siya tinabla? Suga pa sa alak. Dahil sa pagiging lasenggo niya, baka madulas yung dila. At malantad sa iba, lalo pa sa mga otoridad ang pinatrabaho ko sa kanya. Kaya pinatahimik ko na. Para siguradong wala tayong maging problema sa kanya. Iba ka talaga mag-isip at kumilos, Alice. Pulido. Lahat ng problemang maaaring dumating sa atin, tatrabahuhin ko, Romy. Kaya sinisiguro ko sa'yo, walang maaaring magpahamak sa atin. Pero, ayusin mo rin ang dapat na maging trabaho mo. Oo, no. Para magtagal ang mga pakinabang natin at ang ating pagsasama. Ano, Daniel? Nakipagkasira sa'yo si Sally? Opo, Nay. Kaya pala malalim na ang gabi, gising ka pa. Hindi po ako makatulog sa pag-iisip kung bakit biglang nakipag-break sa akin ang girlfriend ko. Akala ko pa naman, ang ilang araw nang hindi pag-uwi ng itay mo ang gumugulo sa isip mo. Isa pa ho yun. Malaking problema na natin kung ano ba talaga nangyari sa ama mo. At kung nasaan na siya, kaya hindi siya nakauwi. Nadagdagan pa ng pagkakasira niyo ng nobya mo. Malalaman din ho natin kung nasaan si Itay at kung ano nangyari sa kanya. Paano? Ako po ang bahala. Daniel, Aalamin ko rin kung bakit nakipag-break sa akin si Sally. At sisiguruhin ko pong magkakabalikan kami. Dahil kahit wala po siyang inaamin sa akin, alam kong may dahilan ng pakikipag-break niya sa akin. Mabigat na dahilan. Good morning po, Sir Romy. Good morning. Ako po si Daniel, anak ng driver niyong si Domeng. Ganun ba? May paglilingkod ba ako sa'yo? Naparito po ako dahil ilang araw nang hindi umuwi sa amin ng tatay ko. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa kanyang trabaho nang wala malang pasabi kung bakit. Kaya nga ako na nag-drive ng sasakyan ko sa pagpasok sa opisina at sa pag-uwi ko. Hindi niyo po ba alam kung nasaan ang itay ko? Hindi. Sir Romy? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka ba naniniwalang hindi ko alam kung nasaan ang ama mo? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? nagdududa ka sa amon lalaki ng itay mo, Daniel? Hindi po siya nagdududa ako sa kanya, Inay. Sabi mo, halata mong parang hindi siya nagsasabi ng totoo nang magpunta ka sa bahay nila. Dahil habang kausap ko siya, hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Parang
Nakakapagduda nga na hindi kamo niya alam kung nasaan ang itay mo. Gayong kung may dapat pagpaalaman ng ama mo na hindi siya papasok sa trabaho, ay walang iba kundi ang kanya mga amo. Ano naman po kaya ang magiging dahilan para magkaila sa akin ang amo ni Itay? Yun ang dapat nating alamin. Inay, Kikilos din ako, anak. Magtulong tayo sa paghahanap sa itay mo. Dahil hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan ng hindi niya pag-uwi. Ikaw pala ang asawa ni Domeng. Ako nga po, Mrs. Bakit naparito ka? Aalamin ko lang po sana kung nasaan ang asawa ko. Kasi ilang araw na po siyang hindi nakakauwi sa amin. At wala naman po kaming balita na pamilya niya kung nasaan na siya. Nanggaling na raw dito yung anak mo. At nasabi na sa kanya ng mister ko na hindi namin alam kung nasaan ang dati naming driver. At kung bakit hindi na siya pumasok sa kanyang trabaho sa amin. Kaya nga po nagtataka ako. O anong pinagtataka mo? Ma'am, ang alam ko po, mahal ang asawa ko ang kanyang trabaho. May mga araw nga po na kahit masama ang pakiramdam niya, pumapasok pa rin ho siya dahil ayaw ho niya mawala ng hanap buhay. Ang sabihin mo, irresponsable ang asawa mo. Ay, naku, hindi Ay, po. wag mo na siyang ipagtanggol. Responsableng padre de pamilya po si Doming. Ay, kung responsable siya, dapat hindi siya basta nalang maglalahong parang bula. Na hindi alam naming mga nagpapasweldo sa kanya, lalo na ninyong pamilya niya kung nasaan siya. Nung nagtatrabaho pa ho sa inyong asawa ko, bago po hindi siya nakauwi sa amin, sobra-sobra po yung iniintragin niya sa akin. Dahil pagkatapos daw ng pagiging driver niya sa pamilya niyo, nagsasideline po siya sa taxi. Naniwala ka naman sa asawa mo? Ma- Malamang hindi na umuwi sa inyo ang asawa mo at nag-awol na siya sa trabaho niya sa amin dahil nagpakalayo-layo na siya. Bakit naman po gagawin niyo ni Doming? Anong malay natin? Kung sumama na sa ibang babae yung asawa mo. Naku, hindi po magagawa yun ni Doming. Ewan ko sa iyo. Pero kung ako ikaw, kalilimutan ko na si Doming. Dahil irresponsable siyang tauhan. At lalong wala siyang kwentang asawa. Alice, Pa, hindi mo nga kaya alam kung nasaan si Doming. bakit yun naman naitanong yan? Napansin ko lang, kaninang kausap mo sa gate ang asawa niya at hanggang sa makaalis yung babae, wala akong naramdamang pagmamalasakit mo sa kanya. Bakit ako magmamalasakit to sa asawa ni Doming? Alam mong hindi irresponsabling tauhan ang dating driver niyo ng asawa mo. Nung namamasukan pa siya sa bahay na ito, kasundong-kasundo mo siya. Madalas na kabiruan mo. At madalas mo pampurihin dahil mahusay at maingat magmaneho. Papa, Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung bakit biglang hindi na pumasok sa trabaho niya si Domeng. ay sige na. May gagawin pa ako sa kwarto ko. Magsabi ka ng totoo, Alice. Bakit biglang hindi nagpakita dito si Domeng? Bakit? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kahit anong pag-uusisa ni Mang Fred, walang ipinagtapat sa kanya si Alice. Si Daniel naman ay kinulit si Sally at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sampagita! Bili na po kayo ng sampagita, sariwa at murang mga bulaklak po ito. Sally, yung sinasabi ko sa iyo, habang walang ibang taong nagdaraan dito sa tindahan ng Sampagita. Bili na po kayo ng bulaklak. Sally,
Huwag mo naman akong paliwalain. Pwede ba kamay ko? Daniel, ano ba? Mag-usap tayo. Pakipag-usap ka sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Nakipag-break na ako sa'yo. Wala na tayo. Mahal kita. Kalimutan mo na ako. Mahal mo ko. Dati yun. Hindi mo na ako mahal ngayon. Hindi na. Kung wala ka na talagang pagmamahal sa akin, bale wala na sa akin ang buhay ko. Magpapakamatay na ako. Wag! Daniel! Magpapasagasa ako sa sasakyan. Daniel, wag! Wag! Daniel, mahal kita! Mahal kita! Sabi ko na nga ba, mahal mo ko eh. Hindi mo ako papayagang magpakamatay. Dahil mahal mo ko. Mahal kita, Daniel. Mahal na mahal kita. Bakit gusto mong mag-break tayo? Bakit gusto mong maglimutan tayo kung mahal mo ko? Bakit, Sally? Ano? May problema sa isa nating kliyente, kaya ka tumawag? Ngayon pa namang wala rito sa bahay namin ang asawa ko. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Ang mamalis mo ang nakakaalam ng dapat gawin sa problemang sinasabi mo. Oo. Siya ang dapat mong tanungin. Romy, Sige na. Patatawagan na lang kita sa asawa ko. Bye. sino yung kausap mo sa cellphone? Isa po sa mga empleyado namin, Papa. Tumawag sa akin dahil may naging problema daw sa isa naming kliyente. Ang alam ko, dati kapag may problema sa negosyo nyo, ikaw ang lagi nagdidesisyon. Dahil ikaw ang talagang nagpundar ng negosyo nyo. Ba't ngayon kay Alice mo ipapasa ang pagpapasya? Papa, Romy, parang hindi ikaw ang asawa ng anak ko. Parang isa ka lamang impostor. Saan hahantong ang pagdududa ni Mang Fred sa asawa ng kanyang anak? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Tiniyak ni Alice kay Romy na walang maaring magpahamak sa kanila. Tiniyak din ni Daniel sa kanyang ina na magkakabalikan sila ni Sally at napatunayan ng binata na talagang mahal siya ng dating nobya. Kasunod yun, nagduda si Mang Fred sa manugang niyang si Romy na isa itong impostor at ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ano, Sally? Naging biktima ka ng rape? Oo, Daniel. May gumahasa sa akin. Kaya gusto ko maglimutan na tayo. Wala na akong dangal na may pagmamalaki. Hindi na ako malinis.
Marami na ako. Hindi na ako karapat dapat sa'yo. Huwag mo isuntok ang kamay mo sa puno. Tama na yan. Baka masugatan ka. Baka mami ako na isipin ng ibang namamasyal dito sa park. Tama na. Paano ako napahamak? Nagtiwala ako sa isang businessman na naging suki ko sa pinapasukan kong tindahan. Nakipagkilala siya. Nakipagkaibigan sa akin. Minsan ko na siyang naituro sa'yo. Matapos siyang bumili sa akin ng mga bulaklak. Natatandaan ko. Kilala ko ng taong yun. Galante siya. At madalas akong bigyan ng tip. Kaya naging maamo ako sa kanya. Pero hindi ko akalain na nung minsan kong pagbigyan ng alok niya mag-dinner kami sa isang restaurant. May inihalo siya sa inumin ko. Kaya nahilo ko. Nawala ng malay. At nang matauhan ako, kasama ko na siya sa loob ng isang motel. At nagawa niya na sa akin ang gusto niya. Mapapatay kong hayop na lalaki ko. Mapapatay ko siya! Oh, kunin mo, Nelia. Ay, para saan po ang sobrang ito, sir? Tulong ko yan sa pamilya ninyo. Nakakahiya po sa inyo. Alam kong kailangan nyo ng tulong kaya naparito ako sa bahay ninyo. Dahil bago pa lang nakatapos ng pag-aaral ang anak mo at wala pa siyang napapasukan trabaho. Alam niyo po palang kalagayan namin, sir. Nasabi na sa akin ni Doming nung nagtatrabaho pa siya sa amin ng asawa ko. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin ng anak ko. Walang anuman. Kung hindi po sana nawala na lang at sukat ang asawa ko, hindi po kami magbimistulang pulubi ng anak ko na nabubuhay na lamang sa tulong ng gaya niyong naaawa sa amin. Huwag kayong mag-alala. Kapag maganda ang kita ng aming negosyo, aabutan ko kayo ng tulong ng anak mo kahit papano. Parang konsiderasyon ko sa pagiging mabuting tauhan ng asawa mo nung nagtatrabaho pa siya sa amin. Oh, sir, napakabuti niyo po. Oh, Nelia. Pagpalain po kayo ng langit. Hindi po mabuting taong amo ni Itay, Inay. Sabi ko nga sa'yo, Daniel, bago ka dumating, naparito siya sa bahay natin at nag-abot ng tulong sa atin. Napakasama niya. Napakahayop niya. Daniel! Ano ba nangyayari sa'yo? Napaaway ka ba bago umuwi? Hindi po. Ay, bakit galit na galit ka? Pati dinding natin parang gusto mong wasakin. Inay, kung dinadnan ko rito sa bahay natin ang dating amo ni Itay, baka naging kriminal ako. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Papa! Alice, huwag kang magtawa. Hindi kita sinikreto para pagtawanan mo lang ang sinabi ko. Paano namang hindi ako matatawa? Ilang taon na ho kaming kasal ni Romy. At ilang taon na rin ako nakapisan sa inyo. Dahil matanda na ako at wala ng trabaho. Ilang taon yun na nga ho nakakasamang asawa ko. Bakit pagdududahan niyo pa siya na parang ibang tao? Talagang ibang tao ang tingin ko sa kanya. Impostor. Nagkakamali kayo. Dahil ibang-iba siya sa dating Romy na kilala ko. Imposible. Hindi pwedeng maging impostor ang asawa ko. Kilala kong matalino ang asawa mo. Talagang matalino siya. Oh. Kaya ako nga siya nagustuhan at pinakasalan eh. Ang talino niya, ang mas nakaakit sa akin. At hindi dahil sa mayaman siya. Bakit hindi niya madesisyonan ang problema ng kanyang negosyo?
Nagkukunwari lang yun. Biniro lang kayo ni Romy, sumakay naman kayo. Nagbiro nga lang kaya si Romy sa akin. Malamang. Pa, maniwala kayo sa akin. Sinisiguro ko sa inyo, wala kayong dapat ipagduda sa asawa ko. Hindi kaya totoo ang hinala ko na isa siyang impostor? Romy, maaari ba tayong mag-usap sandali? Tungkol ho saan, Papa? Alam mo naman ang nag-iisang libangan ko, di ba? Oo. Sabong. Alam ko ho. Ilang beses na rin naman kitang naisama sa sabungan dahil kahit papano mahilig ka rin sa sugal. At may alam ka sa pagpili ng nagpapapanalong manok. Ay, teka, may gagawin pa nga ho pala ako sa kwarto, Papa. May gagawin ka o iniiwasan mo lang magkausap tayo? Hindi ho. Anong hindi? Ilang araw ko nang napupunang kapag lumalapit ako sa iyo, lumalayo ka sa akin. Nagkakataon lang ho kasi na may gagawin ako. At kapag kaharap naman natin si Alice, ang asawa mo madalas na sumasagot sa mga tanong ko sa iyo. Papa, Lumapit lang naman ako sa iyo ngayon dahil pupunta sana ako sa sabungan. Pero nakalimutan ko yung sinabi mo sa akin minsan na tamang pagkilati sa mga manok na liyamado. Ano na nga uli yun? ha? Nakalimutan ko na ho yun, Papa. Romy, Sige ho, maiwan ko na kayo. halatang halata talagang umiiwas ka sa akin, Romy. Sa ginagawa mong yan, lalo mo lang pinatututuhanan ang masamang hinala ko sa iyo. Lalo mo lang pinatunayan na hindi ikaw ang dating Romy na asawa ng anak ko. Isa kang impostor. Kasalanan mo rin, Romy. Kaya nagdududa sa yung papa ko. Sinisikap ko namang gawin ang lahat ng sinabi mo. Wala kang tiwala sa sarili mo. Ay, ano magagawa ko? Hindi ko alam ang sagot sa ibang itinatanong sa akin ng papa mo. Alamin mo, Mahirap. nahihirapan ka dahil hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Alice, Pero, wag ka mag-alala. Hindi ako magsasawa sa pagtuturo sa iyo. Hanggang malaman mo, magawa mo ng tama ang lahat ng dapat mong gawin bilang asawa ko. ang papa mo, Nasa likod pala natin siya. narinig yata niya ang pag-uusap natin. Kahit narito ako sa tindahan ng mga bulaklak, hindi ko mapigilang hindi mapaiyak. Kapag naaalala ko ang pagsasamantala sa akin ng lalaking sinumbong ko sa'yo. Kaya nga awang-awa ako sa iyo, Sally. Galit na galit ako sa kanya. Kahit kinabukasan matapos niya akong pagsamantalahan, tumawag siya sa akin at inalok akong sumama sa kanya. Dahil iiwan daw niya ang kanyang asawa para sa akin. Tumanggi ako sa alok niya sa laki ng galit ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Igaganti kita sa nang rape sa'yo. Huwag na, Daniel. Baka mapahamak ka. Mayaman ang lalaking gumahasa sa akin. Kaya hindi ko magawang ireklamo. Daniel, wag mong ilagay sa panganib ang sarili mo. Pakiusap. Basta, Sally. Igaganti kita.
Mangyayari na mangyayari. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng pakiusap ni Sally, tiniyak ni Daniel na igaganti niya ang dalaga sa lalaking gumahasa rito. Tinag naman ni Alice kay Romy na siya ang bahala sa kanyang ama at ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Romy, wala kang dapat problemahin at ikabahala. Pero, paano? Kung kumprontahin ako ng papa mo sa masamang hinala niya sa akin, Huwag mo siyang pansinin. baka lalo siyang magduda na isa akong impostor. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. O, kung ganun, kalma ka lang. Sundin mo lahat ng idikta ko sa'yo. Ano pa nga bang magagawa ko kundi sundin ka? Mulat sa pool naman, ikaw ang nagmamaniobra sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya nga, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Alam ko ang dapat na gawin. Sana nga lang, maplansya mo mga problema natin sa papa mo. Talagang gagawin kong nararapat. Dahil hindi ako papayag na masira ang lahat ng mga plano natin. Alice, Tatrabahuhin ko. Lulutasin ko ang problema natin kahit kanino. Kahit ang problema natin sa papa ko. Huwag mong sabihin sa akin, Alice, na pati ako ipatatrabaho mo. Pati ako na sarili mong ama na nagbigay sa iyo ng buhay, patatahimikin mo. Ipapapatay mo. Ano pong pinagsasasabi niyo? Huwag ka nang magbaang-maangan. Sa nakikita kong kilos at pananalita ni Romy, sa ginagawa mong pagtuturo sa kanya na parang robot, sunod-sunuran sa lahat na sabihin mo, sigurado kong hindi siya ang tunay na asawa mo. Ibang taong lalaking kasama mo sa bahay na ito, Alice. Hindi siya ang tunay na asawa mo. Isa siyang impostor, hindi ba? Impostor! Sagutin mo ang tanong ko, Alice. Ama nga kita. Dahil tulad ko matunog ka. Ang talas ng pang-amoy mo. Nagwa na lang ako sa'yo. Alice, Tama ka, Papa. tama ako? Ipatatrabaho mo ko? Patatahimikin? Hindi kita maaaring ipatrabaho. Dahil ikaw ang ama ko. At alam ko namang hindi mo maaatim na ipahamak ako. Dahil ako lang ang sumusuporta sa'yo at sa mga bisyo mo. Pero, aaminin ko sa'yo. Totoo ang hinala mo. Totoong ang lalaking kasama mo hindi ang tunay na asawa mo. Oo. Isa siyang impostor. Kung isang impostor ang lalaking kasama mo sa bahay na ito, kung hindi siya ang tunay na asawa mo, sino siya, Alice? Sino ang impostor? Aminin kaya ni Alice sa kanyang ama kung sino ang impostor ng kanyang asawa? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Lopez. Special Sound Effects Jerry Mutiang, Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Caspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating duna. Ano ang katotohanan?
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Tiniyak ni Alice kay Mang Fred na wala itong dapat ipagduda sa asawa niyang si Romy. Tiniyak din ni Daniel kay Sally na igaganti niya ang dalaga sa lalaking gumahasa sa dalaga. Kasunod yun, umamin si Alice sa kanyang ama ng asawa niyang si Romy ay isang impostor. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Opa, magyosi ka muna. Para kumalma ka. Paano ako kakalma, Alice? Inamin mong ang lalaking kasakasama mo sa bahay na ito, hindi ang tunay mong asawa. Dati na natin siyang kasakasama. Sino siya? Si Doming. Ang dati niyong driver? Oo. Sa tagal ng serbisyo niya sa atin, napalapit siya sa akin. At nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Kaya nga, pinaplastic surgery ko siya. Pinaritoke kong kanyang muka para maging kamukhang kamukha siya ng dati kong asawa. At malaya kaming makapagsama. Niloko mo ang totoong si Romy? Gumanti lang ako sa kanya. Niloko ka rin ang tunay mong asawa? Oo. Aba, Hindi niyo alam. Dahil magaling magdala ng katarantaduhan ng Romy na yon. Pero nabisto ko niloloko niya ako. O dahil mapera siya, kung sino-sinong babaeng nakarelasyon niya. At narinig ko pa, balak niya akong hiwalayan dahil sa ibang babae. Kaya nga, kesa iwan ako ng asawa ko sa kangkungan, inunahan ko na siya. Pinagplanuhan sa tulong ni Doming. kung si Doming, ang dati niyong driver, ang impostor ng iyong asawa, nasaan ang totoong Romy? Nasaan ang tunay mong asawa? Iisang dahilan, kaya nag-half day ako sa trabaho ko, Daniel. At niyaya kita dito sa park. Hindi ka na dapat nagdahilan sa kasama mong tindera. Nawasama ang pakiramdam mo, Sally. Hindi maaari hindi tayo mag-usap na mabuti. Nag-aalala ako sa'yo. Wala ka namang dapat ipag-alala sa akin. Bakit wala? Gusto mong gantihan yung nagsamantala sa akin. Dapat lang. Hindi ko maaaring ipagwalang pahala, palampasin, na naargapyato ka. Dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Pero malaking tao ang gusto mong banggain. Hindi ako natatakot sa kanya. Gusto ko rin gumanti sa kanya, pero kapag inireklamo ko siya, idinimanda, malamang may skandalo lang ako. Mapahiya. Dahil kayang tapalan ng pera ng nagsamantala sa akin ng batas. Pabapayaan na lamang ba nating naapi ka? Ipasa Diyos na lang natin ang nangyari sa akin. Hindi, Sally.
Kahit malaking tao at mapera, babanggain ko. Maiganti lamang kita. Daniel, Para sa'yo, handa akong mamatay at pumatay. Mapapatay kita, hayop ka! Mapapatay kita! Daniel! Daniel! Bitiwan mo si Sir! Huwag mo kong awatin, Nay! Bakit ba parang galit na galit sa akin ang anak mo, Nelia? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, Sir. Bitiwan mo na siya, Daniel. Nay! Pabayaan yung mailabas kong ngit-ngit ko sa taong ito! Ano ba ang problema mo? Bakit pagdating mo pa lamang at makita mong bisita ko rito sa bayan, dating amo ng itay mo, sinunggaban mo agad siya? Nag-abot lang naman siya ng tulong sa akin. Napakalaki po ng atraso niya sa akin, Inay! Wala akong alam na naging kasalanan ko sa'yo, Daniel. Hayop ka! Gugulping kita! Daniel, magtigil ka! Nay! Bitiwan mo ang dating amo ng itay mo! Huwag mo saktan si Sir kung ayaw mo tayong mag-ina, mag-away! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nelia. Sir, pasensya na po sana kay sa anak ko. Kung hindi mo siya idawat, malabang tuluyan niyo na ako nasaktan. Hindi ko naman po maaaring payagang kantiin kayo ni Daniel. Pero hanggang sa umalis ang anak mo, matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Wala naman akong alam na dahilan para magalit siya sa akin. Pagbalik po ng anak ko, kukumprontahin ko po siya. Huwag na. Baka mag-away lang kayong mag-ina. Pero hindi ko po maaaring konsintihin ang ginawa niyang pambabasto sa inyo. Ano? Alam na ng papa mo na isa akong impostor? Pinaalam ko na sa kanya. Para matapos na ang problema natin. Pero... Baka ipahamak niya tayo? Hindi niya tayo pwedeng tablahin. Gugustuhin ba naman niyang maputol ang sustento ko sa kanyang bisyo? kung sa bagay, ikaw ang mas nakakakilala sa papa mo. Magiging maamo rin siya sa'yo. Paano? Pera! Pera lang ang katapat ni Papa. Pera lang. Mukhang handang-handa nyo ng isabong yung manok nyo, Papa. Huwag mo akong tawagin, Papa. Kinikilabutan ako, Doming. Alam nyo na nga pala ang tunay kong pagkatao. Kung hindi ko lang alam na hibang na hibang sa'yo ang anak ko, baka kung ano na ang nasabit na gawa ko sa'yo. Kumalma lang ho kayo. Oh, para ho sa inyo. Tatanggapin ko ito suhol mo. Salamat naman ho. Hayaan nyo, aabot ng kuuli kayo kapag araw ng punta nyo sa sapungan. Pero wag mong akalain na konforme ako sa relasyon nyo ng anak ko. Bang Fred. Hindi ko kukontrahin ang relasyon nyo ni Alice. Gawin nyo ang gusto nyo. Bahala kayo. Pero wag nyo kong idadamay kapag nabuko ang kalokohan nyo. Sally. Kayo? Oh. Nobya ka ni Daniel kaya nagmadaanan kita dito sa kalye. Itinabi ko muna sa sakyan at lumapit ako sa iyo. May mukha pa kayo magpakita sa akin? Teka, bakit ka ba nagagalit? Nagtanong pa kayo? Alamin ko lang sana sa iyo kung anong problema ni Daniel. Dahil naging violente siya. Baka ako, nag-away kayo. Wala kaming problema ni Daniel. Kayo! Kayo ang malaking problema ko! Bakit mo ba ako sinampal, Sally? Bakit?
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nakalayo na si Sally. Takang-taka pa rin si Romy sa ginawang pagsampal sa kanya ng dalaga. Pinalalahanan naman ni Mang Fred si Alice. At ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Alice, totoo ang karma. Hindi ako naniniwala doon, Papa. Marami nang napahamak dahil sa paggawa ng masama at kasalanan. Nasa tamang diskarte lang ho ang buhay. Anong ginawa mo kay Romy? Huwag na natin pag-usapan ang nananahimik na sa ilalim ng dagat. Hindi ka na kinilabutan. Hindi ka na nakonsensya. Sarili mong asawa, ipinapatay mo. Kung hindi ko siya pinaligpit, hindi makakapagpanggap si Doming na asawa ko. Hindi sana napunta sa akin ang lahat ng mga ari-arian ni Romy. At hindi ko sana nasusustentuhan ang bisyo niyo. Kung hindi lang matanda na ako at hindi na makapagtrabaho, hindi na ako tatagal sa bahay nito. Nagdrama pa kayo. Madalas naman kayong umasa sa akin dahil madalas kayong malasen sa sabong. Ewan ko, Alice. Pero ako ang kinakabahan sa mga ginagawa niyo ni Domeng. Tama na yung pag-iimot. May lalakarin pa kami ni Domeng. Hinihintay niya na ako doon sa garahe. Pero teka, bago kami lumakad, babawasan ko muna ang laman ng wallet ko. Para may maiabot ako sa inyo. Para sa inyo. Uy, salamat. Dinagdagan ko na yung dati kong inaabot. Para mabura sa isip niyo yung sinasabi niyong karma. Mabuti. Itinabi mo na sa kalsada itong sasakyan mo. Kahit hindi mo ako pinara, talagang hihintuan kita, Daniel. Nagkaharap din tayo. Nang tayong dalawa lang. Para sa'yo ko na iabot ang tulong na ibibigay ko sana sa inay mo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Teka, alam ko namang hindi ang pag-uwi ng iyong ama. Ang paghihirap niyo ng inay mo ang dahilan kaya nagiging desperado at violente ka. Sinira mo ang buhay at mga pangarap namin ni Sally. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sisigilin kita sa napakalaking atraso mo sa amin. Hayop ka! Saan hahantong ang pagkulpi ni Daniel sa lingid sa kanya ay ang tunay niyang ama? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero, Musical Scoring Buboy Sanog, Production Assistant Aching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan.
Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Impostor! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Inamin ni Alice kay Mang Fred na ipinapatay niya ang asawa at ipinatapon ang bangkay nito sa dagat at ipinaplastic surgery niya ang mukha ng kanilang family driver na lihim niyang kalaguyo upang maging impostor ng kanyang asawa. Kasunod yun, buong pagingit-ngit na ginulpi ni Daniel si Romy at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Lulumpoy kita, hayop ka! Hayop ka! Lulumpoy kita! Lumaba ka! Lumaba ka! Hindi, Daniel. Hindi ako pwedeng lumaban sa'yo. Kahit hindi ka lumaban, kahit nakahantusay ka, natatadya kang pakitang hayop ka! Sally, huwag mo kong awatin. Hayaan mo iganti kita sa hayop na yan. Bago ko nakalapit sa inyo, may ilang tumakbo na para tumawag ng pulis. Sally! Tama na yan! Tantanan mo na siya! Sumama ka na sa akin. Umalis na tayo dito bago dumating ang mga pulis para hindi ka makulong. Halika na! Romy, ba't pumayag ka na gulpihin ng Daniel na yon? Alam mong hindi ko siya pwedeng patulan, Alice. Bakit hindi? May karapatan siyang magalit sa akin. Iniwan ko sila ng kanyang ina. Hindi dahilan yon. Munti ka rin niyang patayin. Kahit pa anak mo siya, dapat lang pinagtatanggol mong sarili mo. Hindi niya alam na ako ang kanyang ama. Kala siguro ng tarantadong yun tinatago mong tatay niya. Huwag ka nang magalit. Pero hindi ka niya dapat pagbuntunan ng galit. Bago kita sinundo sa opisina at ipinaalam sa iyo na ginulpi ako ng anak ko, nakapagpagamot na ako sa ospital ng mga pasa at sugat ko sa mukha. Hindi ko mapapalampas ang ginawang pananakit sa'yo ng Daniel na yon. Kahit ayaw mo, igaganti kita sa kanya. Alice! Para hindi ka rin niya saktan uli. Ano, Daniel? Pinagsamantalahan ni Sir Romy si Sally? Opo, inay. Kaya suko sa langit ang galit ko sa hayop na yun. Hindi ko akalain. Kung hindi po ako inawat ni Sally, baka napatay ko ang manyak na yun bago ako nakauwi. Akala ko pa naman mabuting tao siya. Marami pong nagpapanggap na mabuti. Pero demonyo, nakagaya niya. Anak, ipaubaya mo na sa mga kinauukulan ang pagpaparusa sa nakagawa na masama sa iyong dating nobya. Hindi po, Nay. Ako ang magbibigay ng hustisya sa nangyari kay Sally. Daniel! Mangyari na po ang mangyayari. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Mr. Romy? Ikaw talagang hinihintay kong magbukas ng inyong gate. Kaya nagtago ako matapos akong mag-doorbell.
Halika nga, hayop ka! Halika! Daniel! Huwag mo akong kanad ka rin! Dito tayo sa gilid ng kalsada! Bitiwan mo ako! Hindi pa ako tapos sa'yo. Kaya naparito ako sa payo. Huwag kang magalit sa akin! Suko sa impyerno, ngit-ngit ko sa'yo. Kung inaakala mong itinatago ko ang itay mo, nagkakamali ka! Hindi ako naparito. Dahil sa pag-abandona ng tatay ko sa amin na pamilya niya. Si Sally! Ang nobya mo? Oh! Ang nobya ko. Nanirape mo! Daniel, hindi ko magagawa ang ibinibintang mo! Ginawa mo ng hayop ka! Oh, Pinakaabo mo si Sally. Sinilaw mo sa pera. Sinamantala mo na isa lamang siyang inosenteng tendera. Pero nang magtiwala siyang sumama sa iyo sa restaurant, nilagyan mo ng pampatulog ang inom niya. Kaya nagawa mo sa kanyang kahayupan mo! Wala akong dala lamang sa sinasabi mo! Hindi ka magawang ireklamo ni Sally. Dahil ayaw niyang mabilad sa kahihiyan at may skandalo. Daniel, At inaalala niya na malamang tapalan mo ng perang batas, kaya hindi ka rin makukulong. Pero kung makakapagtimpi si Sally, kung mapalalampas niya ang ginawa mong kahayupan sa kanya, hindi ako. bitiwan mong patalim na yan, Daniel. Akong maniningil sa ginawa mong pagsasamantala kay Sally na naging dahilan para masira ang aming relasyon, ang aming mga pangarap. Wala akong kasalanan sa nobya mo! Sisingilin kita ng mahal! Maniwala ka sa akin! Sisingilin kita ng iyong buhay! Wag! Papatayin kita! Wag mo kong patayin ng sarili mong ama! Anong sinabi mo? Daniel, ako ang itay mo. Ako si Domeng. Nagbalat kayo lamang ako. Nagbabago ako ng mukha. Nagpanggap. Kaya hindi ako nagsamantala sa nobya mo. Hindi ako si Romy. Isa lang akong impostor. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Kaya wala kang dapat na ikagalit sa akin. Hindi mo ako malalansi. Mamamatay ka na! Ikaw ang mamamatay! Alice, huwag mong tutukan ng baril si Daniel. Bitiwan mo ang asawa ko! Bitiwan mo siya! Mrs. Bitiwan mo siya! Alice, Bibitiwan mo? O pagpuputukan kita! Bibitiwan ko na siya. Ayan. Alice, binitiwan na ako ni Daniel. Huwag mo na siyang tutukan ng baril. Baka pumutok yan. Talagang puputukan ko anak mo, Domeng. Matapos mong ibulgar sa kanyang ating sikreto, maipapahamak niya tayo. Masisira ang lahat ng ating mga plano. Alice. Ang lahat-lahat ng ating mga pinaghirapan. Mawawala na sa atin ang kayamanan ng nasira kong asawa. Mabibilanggo pa tayo. Kaya wala nang karapatang mabuhay pa yung anak mo. Isasama ko na siya sa mga taong dapat patahimikin. Wag! Papatayin ko na siya! Wag! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Impostor! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bago na iputok ni Alice ang kanyang baril, mabilis na yumakap kay Daniel ang kanyang ama. Kaya ito ang nahagip ng bala at napahandusay na agaw buhay. At ikipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kundanang sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Domeng, hindi ko sinasadya. Daniel. Sir. Hindi ka pa rin ba naniniwala na ako ang iyong ama? Naniniwala na po ako. Itay. Salamat. Salamat,
Itay! Kasalanan mo, kaya aksidente ko napatay ang iyong ama. Ang iyong ama na minahal ko ng higit sa aking tunay na asawa. Minahal ko ng higit sa aking buhay. At pinangarap kong makasama sa habang buhay. Bisin! Wala na si Domeng. Kaya wala na rin halaga sa akin ang buhay ko. Wala nang halaga sa akin ang lahat. Wala na! Domeng. Domeng. Asawa ko. Tay, kahit iba ang mukha niya sa kabaong, para sa atin, siya pa rin po si Itay, ang aking ama. Ang ating padre de pamilya na nagmahal sa atin. Oo, Daniel. Siya pa rin ang itay mo. Ang asawa ko na nagmamahal sa atin. Totoo ang sinabi niyo mag-ina. Mahal kayo ni Domeng. Mang Fred. Saksi ako sa mga pagkakataon na nakikita ko si Domeng sa anyo niyang impostor. Na hindi siya masaya. Malungkot siyang napalayo sa inyo na kanyang pamilya. At napilitan lamang siyang maging sunod-sunuran sa anak ko. Dahil sa pananakot niya kay Domeng. At sa perang ibibigay ng anak ko na siya namang isusuporta sa pamilya niya na kayo nga. Kaya pikit mata siyang pumayag na maging impostor. Naway inyong kinapulutan ng araw ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Gomez. Special Sound Effects, Jenny Butiang. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanongan. Production Assistant, Aching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ay Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagkaanyayang sa susunod, muli namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong pangyayari na hango sa tunay na buhay. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.